Yung totoo, walang nanay ang gustong umasa sa iisang sahod lang para buhayin ng pamilya. Pero kung gusto mo nang kumita from home, nandito lang sa tabi ng mga anak mo, hindi mo na kailangan mag-abroad. Bookkeeping yun yung isa sa pinakamagandang paraan para magawa mo yun. So sa video na ito, ibibigay ko sa inyo yung step-by-step guide na kailangan ng bawat Filipino mom bago sila magsimula ng freelance bookkeeping nila. Simple lang to, promise. Mas madali pa ito kaysa mag-explain ng bookkeeping sa asawa mo. Char! Tara, simulan na natin. So ako po si Karen May Gache, freelance bookkeeper, agency owner at higit sa lahat, isang ina. Halos 10 taon po ako nagtrabaho sa accounting at finance, corporation, ng Ayala Malls, finance associate at accounting staff sa isang manufacturing company. Tapos, nag-freelancing ako. 4 na taon na po akong nasa freelancing ngayon. Hindi ko po yun sinasabi para magyabang ha. Sinasabi ko po yun kasi nagsimula ako sa eksaktong parehong tanong mo na naiisip mo ngayon. At gusto kong ipakita sa iyo saan ka maaaring makarating. Step 1 is get your bookkeeping foundation. Una, kailangan mong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang bookkeeper kasi marami ang nagtatanong sa maling tanong. Hindi ang tanong, kailangan ko ba ng CPA license? Hindi kailangan. Ang tanong dapat ay, ano ba yung actual na trabaho? Ang bookkeeper, ang ginagawa niya ay nagre-record po siya ng mga transaction ng businesses. Ino-organize niya yung financial data, nire-reconcile niya yung mga bank statement, credit card statement to ensure na malinis at tama yung books ni client. Yun yung trabaho. I-record, i-organize, i-reconcile. Kaya meron akong tinatawag na ABC framework para sa mga beginners. Ano yung ABC frameworks? A is to get the access to the accounting software ni clients, QuickBooks Online, Xero, kailangan mong matutunan kung paano to gagamitin. B, bank statement. Ito yung financial transaction ng clients mo na ilalagay mo sa software. C, credit card statement. Kasama rin dito sa mga records na kailangan mong i-reconcile. ABC lang muna. Doon ka magsiwala. Hindi mo kailangan ng 10 certifications bago ito maintindihan. Kailangan mo lang ito i-learn yung 2 bagay, kung paano mag-record at kung saan mo siya ilalagay. Step number 2, enroll in the right training. Okay, alam mo na kung ano ang ginagawa. Ngayon, saan ka naman matututo? So, meron akong simpleng sagot para sa iyo dito. So, maghanap ka ng mga training na bibigyan ka ng actual na hands-on experience, hindi lang certificate. Kailangan may application, yung matututo ka, hindi lang basta theory. Ako, nag-start ako sa isang community sa TBSA, yung The Bookkeeper Secret Academy. Doon namin tinuturo yung Xero at Amazon Bookkeeping. So, maraming clients na nangangailangan ng bookkeeper para sa e-commerce businesses nila. At doon maganda magsimula. At ito yung importante, QuickBooks Online. So, marami sa mga US clients ang gumagamit ng QBO sa kanila. So, kailangan mong matuto ng kahit isa sa dalawang ito, Xero or QBO, bago ka mag-start. Pero, ito yung palagi kong sinasabi sa mga taong nagsisimula. Huwag kang mag-enroll, mag-aaral ka ng 6 na buwan, tapos mag-aaral ka pa ng isa pang kurso, at saka ka palang mag-a-apply. Hindi yun yung tamang paraan. Aralin mo, tapos gamitin mo agad. Kasi, confidence comes from execution, hindi sa dami ng kurso na tinapos mo. Step number 3 is to choose your market first and not your skills. Ito yung steps na pinakamaraming tao ang lumalaktaw. Tapos, ito rin yung dahilan kung bakit maraming naghahanap ng client pero walang sumasagot. Ang tanong hindi dapat, anong skills ang ibebenta? Ang tanong dapat ay, sino ang gusto kong tulungan? Ito yung tinuro sa akin ng aking mentor at totoong-totoo ito. Ako, nung nagsisimula ako, 3 market yung gusto ko, yung pinag-iisipan ko talaga. Una, cleaning industry. Pangalawa, real estate at e-commerce. So, may dahilan yung bawat isa sa kanila. Pero ang pinaka ginamit
ko, ang sinalang ko talaga ay yung e-commerce. Kasi yun yung genuinely interesado talaga ako at mahilig talaga ako mag-online shopping sa totoo lang. Curious ako kung paano gumagana yung platform, yung mga negosyo nila. Pag interesado ka sa market mo, nire-research mo siya. So, nagiging natural lang yung ginagawa mo. Tinatanong mo yung mga tao doon, iniintindi mo yung mga problema nila, at kapag alam mo na yung problema ng market mo, pwede ka nang mag-alok ng tamang solusyon. Kaya ngayon, magtanong ka sa sarili mo, sino yung gusto mong tulungan? Online sellers ba? Coffee shop owners ba? Or real estate agent? Pili ka lang ng isa. Hindi mo kailangan ng tama agad, pero kailangan kang pumili. Step number 4 is to build your profile on the right platforms. Meron ka ng training. Alam mo na yung market mo. Ngayon, kailangan kang makita. 2 platform ang pinaka-nare-recommend ako sa mga Pilipino na naghahanap ng first client. Una, Online Jobs PH. Ito yung platform na pinakamaganda gamitin pag nagsisimula pa lamang. Dito, naghahanap ang mga local at international employers ng virtual bookkeeper. Iseta mo ng maayos ang profile mo. Real name, professional photo, at malinaw na description ng serbisyo mo. Pangalawa is Upwork. Pag Upwork, direkta kang mag-a-apply sa mga kliyente. Hindi sa agency, kasi kapag agency ang pinuntahan mo, hindi mo kontrolado yung rate mo. Hindi mo hawak yung relasyon sa client. Direkta sa client, yun yung mas maganda. LinkedIn, isetan mo na rin ito. Maraming international clients ang nag-check ng LinkedIn bago sila mag-reach out. At yung common mistakes, ang daming beginners na naaabala sa paggawa ng website bago pa sila makahanap ng first client. Wag ka munang mag-website. Profile mo na sa 3 platform na yon, ang gawin mo ng maayos. Saka na yung website. Step number 5, send cover letters that get feedback. Ito yung part na marami ang nahihirapan, ang mag-apply. Alam mo, yung aking mga unang cover letters, wala akong reply. Matagal. Kasi ginagawa ko yung ginagawa ng lahat. Kumukuha ng template, pinapalitan ng pangalan, sinisend ng paulit-ulit. Hindi yun gumana. Ang gumana, personalized research base. Bago ka magpadala ng cover letter, bisitahin mo muna yung website ng business ng client. Tingnan mo kung ano yung ginagawa nila, basahin mo kung anong problema ang maaaring mayroon sila. Tapos, yung sulat mo, i-address mo yon. Ipakita mo na nakita mo sila at naiintindihan mo yung business nila. At isa pa, pag international ang client, first name basis. Hindi dear sir, dear ma'am. So, pag Luis yung pangalan niya sa profile, sabihin mo sa kanya, "Hi Luis," kasi sa international market, pantay-pantay kayo. Nagbibigay ka ng serbisyo, kailangan nila ng serbisyo mo, so equal lang tayo. Yung cover letter mo, hindi dapat palabasin mo ang sarili mo. Palabasin mo ang client. Pag nagawa mo yon, ibang klase ang tugon na matatanggap mo. Step 6. Set your rate with dignity. Tinatanong ko dati ang sarili ko, magkano ko ba i-charge yung client? Baka masyadong mataas, baka umalis yung client. Yun yung fear na nagpapababa ng rate ng maraming beginners. Tapos, ang nangyayari, kumukuha sila ng mga kliyente, pero pagod na pagod sila dahil masyadong mababa ang binabayaran. Hindi na gustong pumasok sa trabaho, tapos ang energy sa client, nararamdaman yun. Kaya ito yung natutunan ko, serve from a place of help and not desperation. Kung ikaw mismo ay hindi mahal ang sarili mong trabaho, hindi mo rin mahal ang client na gagawin mo. Ano ang dapat mong gawin? I-research ang market rate para sa bookkeeping sa platform na gagamitin mo. Sa Upwork, Online Job PH, tingnan mo kung magkano ang usually hinahanap ng mga client. Huwag mag-race to the bottom. Huwag maging pinakamura lang para makuha ka ng client. Mag-charge ka ng rate na kaya mong galingan ng buong puso. Step number 7, set up your payment system and join a community. 2 bagay ito na mas madalas nakakalimutan ng mga nagsisimula. Una, yung praktikal. I-set up ang paraan para matanggap ang bayad mo. Ako, gumagamit ako ng PayPal at Wise. Pareho silang konektado sa aking BDO at BPI account.
Simple lang yan. Pag nag-send na ang client ng payment, papasok doon. Pag handa ka ng i-withdraw sa local account mo, hindi na wala ng complicated na setup. Pangalawa, at ito yung mas mahalaga kaysa sa iniisip ng marami. Umanap ka ng community. Nung nagsisimula ako, wala akong mapagtanungan, wala akong malapitan, walang taong nakakasagot na napagsasabihan sa akin ng ganito ang gagawin. So, nararamdaman ko yung loneliness na mag-isa. At yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagtuturo ako ngayon. Hanapin mo yung community na matutulungan kang lumago. Yung may mga taong katulad mo, mga nagsisimula rin, o mga naunang nakarating sa gusto mong puntahan. Kung pwede kang magtanong ng walang hiya, wala kang nararamdamang hiya, kasi ang skills matututo ka, pero yung momentum, yung patuloy na galaw, kahit takot ka, yun yung tinutulungan ng community. So, yun yung 7 steps. So, hindi mo kailangan na perfect ang lahat bago ka mag-move. Hindi kailangan ng 10 certificate Hindi mo kailangan na CPA after your name. Kailangan mong magsimula. Tapos matuto habang ginagawa ito. Ito yung pinakamalaking lesson na natutunan ko sa 4 na taon na pag-freelancing ko. Hindi confidence ang kailangan mo para magsimula. Confidence ang makukuha mo pagkatapos mong magsimula. So, kung may isa kang step dito na nagpasok na kaya mo pala sa isipan mo, yun na yung sign mo para sa'yo, para gawin mo yun. Kung may mga tanong ka, ilagay mo lamang yan sa comment section sa baba ng video ito. And thank you so much for watching and bye-bye! See you on my next video.